Iyo ang Panginoon. Knowledge is power. Maaaring ilang beses na natin narinig ang tagline na ito. At paanyaya na makita ko natin na tayo nagpapasalamat kasi na yung panahon na ito ay gawa na advancement ng teknolohiya ay na-democratize din ang kaalaman. Hindi lamang ang mga mayayaman, mga nasa posisyon at mga makapangyarihan, lalong-lalo na ngayong pagdating na tinatawag natin information technology, yung internet. Bahagi yun na kung saan ay nakikita natin, sabi na natin ay nag-democratize ang kaalaman. Pero huwag natin kalimutan higit sa lahat natin. May pinaalala ko sa ng buong kapangalan na tayo ay nais niyang bigyan ng kaalaman. Hindi lamang tungkol sa mga bagay ng daigdig na ito, kundi lalong-lalo na kung saan isang napakahalagang kaalaman. Ano yung kaalaman na yun? Ang walang iba kundi ang higit na makilala siya sa ating pang-araw-araw na pagkilos sa daigdig na ito. Bakit mo mahalaga yung kaalaman? Lalong-lalo ng kaalaman tungkol sa ating Diyos, sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi, paano natin masasabi na mahal ko si Jesus? Hindi naman natin siya kinikilala. Paano natin masasabi na gusto mong maglingkod sa Diyos kung hindi natin naunawaan ang kanyang kagustuhan? Kaya napakalaga ho. Kaya rin yung tanong na Jesus sa kanyang mahalaga. Lalo-lalo na kay Pedro. Kaya ngayong panahon ito, masabi na unahin natin na sabi ngayon, sino ako? Sang-ayon sa mga tao. So, pwede yung makilala tayo gawa ng ibang tao. Ano bang sabi yung iba? Kaya na kung minsan sa ngayon, ang tawag na natin, hindi pwede kang makilala ngayon kung talagang pag-aaralan ka. Kaya sa paggamit ng gadget, may tinatawag tayo ngayon digital footprint. Ito pa, sa ayon sa ginagamit ng gadget. Pero, bagay yun natin, very personal yung hapon na Jesus. Hindi lamang sino ako sa ayon sa mga tao. Sino ako para sa inyo. At nawa, ito ay patuloy na makita natin. Inahamon tayo ng Diyos na lumalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Nang sa ganon ay higit natin matugunan ang Kanyang panawagan sa papanong pamamaraan. Una, para masabi natin na talagang personal na kilala natin si Jesus, ay makita natin magkaroon tayo ng panahon sa bawat isa. Magkaroon tayo ng panahon sa Diyos. Spend time together. May panahon ba tayo sa Diyos? May panahon ba kayo sa mga taong minamahal ninyo? May panahon ba kayo sa mga taong nais ninyong paglingkuran? Bahagi yun, huwag natin kalimutan. Hindi ba yung sabihin na nakikilala mo sa itang makilala? Hindi mo naman nakakasama. Maaaring makanda ang napapanood mo. Ibang magaling kapag nakasama mo, nakatrabaho mo, naging kalaro mo, naging bahagi mismo ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay, naging bahagi mismo ng panahon na inilagay mo sa daigdig na ito. Kaya, masabi namin na kilala ko yan. Kaya napakalaga rin na patuloy tayo pinanyan ng Diyos natin. Makilala siya. Magkaroon tayo ng panahon sa panalangin.
magkaroon tayo ng panahon na makilala siya, lalong-lalo na sa banal na pagdiriwang ng misa. Binahagi ko sa ating banal na kasulatan, yung ipinamamalit natin. Kaya mahalaga yung pagsimba natin kapag araw ng linggo. Makikita ko natin unti-unti ipinapakilala na Jesus sa kanyang sarili. Hindi lang ako kay Pedro at sa kanyang mga lagad, ngunit sa bawat isa sa atin na nagdanais sa mga tutol sa kanyang panawagan. Bahagi yun na huwag natin kalimutan natin, naisin na Jesus na makilala tayo sa pamagitan ng ating komunidad na sinasamahan. Ang simbahan na kinabibilangan natin sa liturhiya na pinagsasaluhan natin sa ating pagtuntuho kay San Roque, na nawa ay makatulong sa ating na nakilala natin na yung Diyos natin ay yung Diyos na gusto tayo gumaling sa ating karamdaman. Ang Diyos na naglalay sa katulad ng ipinahayag niya kay San Roque na rin gumagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. Kaya kung sinabi na ako na nagmawala sa Diyos, tapos hindi naman tayo bibigay ng panahon, lalong-lalo mo pag-araw ng Linggo at Piyestang Panginoon. Hindi na mo pagkasunod. Kasi may pagpapatunay na handa natin makilala si Jesus. Pangalawa, nakakausap. Napakahalaga yung pakipag-usap. Para masabi natin na kilala ko yan, nakausap mo ba yan? Kasi maaaring kasi nakikita mo lang, naririnig mo, pero hindi mo naman nakakausap. Bakit mo mahalaga yung pakipag-usap? Kasi ito mo nakita sa pakipag-usap lang. Kasi kung isa pag nakita natin yung tao, baka yung ating lamang dahilan na nakikita natin. Pero kapag nakausap natin siya, malalaman natin, at dito pala siya umuhugot. Ito pala yung kanyang dahilan kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ito. Ito pala yung gusto niya sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Napakahalaga mo. Ano ngayon, pagkatapos ng ating pagdiriwang ng misa, nakausap niyo ba ang Diyos? May sinabi ba sa inyo ang Diyos? Anong sinabi sa inyo ng Diyos? Pag-uwi ninyo sa inyong mga bahay, may sinabi ba sa inyo si Jesus? Pagkakataon yun na huwag natin kalimutan, baka tayo lang nagsasabi na pinakusap ko ang Diyos. Pero tanong din natin sa ating sarili, may sinasabi din ba ang Diyos sa atin? Maaaring may mga pagkakataon na pwedeng sabihin niya na pwedeng sabihin niya lang yun na manahimik muna kayo. Pero sana malaman natin kung ano yung kanyang sinasabi tungkol sa atin. Kasi doon natin hindi na makikilala yung pagkilos natin. Kaya masabi na natin, ay doon din tayo makikita na kasi yung ginagawa ko ay yun ang sabi ni Jesus. Kaya mag-i-contento tayo sa ating buhay. Kasi bakit? Ay, yun ang sinabi ni Jesus at ginagawa ko yung sinasabi ni Jesus. Pangatlo, huwag natin kalimutan na yung pagkilala sa Diyos ay isang biyaya. Kaya nga sabi niya kay Pedro kaya niya sinabi, ikaw ay Pedro, ang simba mo ng batong ito, ay itatayo ko ang simba. Hindi sapagkat alam ni Pedro yung kanyang sinabi. Hindi. Ano yung nakita natin kay Pedro? Naging bukas niya. Sa biyaya ng Diyos, bakit anong sabi ni Jesus? Yan ay nanggaling sa Ama. Hindi nanggaling sa tao yan. Pero bakit nalaman ni Pedro? Bukas niya sa biyaya ng Espiritu Santo na ipinamanig sa kanya na anong kanyang sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang pagkilala kay Jesus natin ay hindi lang ito isang miracle worker. Hindi lang isa itong magaling na tagapangaral. Hindi lamang ito isang gumagawa ng himala. Ngunit alin? Ito ay Diyos na nais na tugunan ang pagliligtas niya sa daigdig na ito upang magbigay ng biyaya at pagpapala.
Yun na yun, isang biyaya. Pero sabi nga natin, kinakailangan maging handa ang ating kalooban na makilala yun. Kasi sabi nga natin, yung pinakahuling libro sa banal na kasulatan ni Alin, yung libro ng pahayag, Revelation. God reveals Himself to us. No? Kahit na nung una pa, mula pa ng creation. Kaya lang, sabi nga natin ni Alin, bukas pa tayo sa pagpapahayag ng Diyos sa atin. Kaya kinakailangan natin yung pusong handang tumanggap sa pagpapakilala ng ating Diyos. At pangapat, constancy. Itong tatlong ito, hindi lang pang-special occasion. Dapat ito yan maging bahagi ng aming estilo ng pamumuhay. Ito naman ay maging bahagi ng pamamaraan ng aming buhay. Na tayo nawa ay palaging nagbibigay ng panahon sa mga taong nais natin makilala, lalo-lalo na sa ating Diyos. Nawa ay makita natin na tayo ay palaging nakikipag-ugnayan sa Kanya. Na nakita natin na ito ay isang biyaya ng Diyos at nawa ay palaging tayo bukas na tanggapin na ito. Sabi nga ho namin, at sana po makita na ito ay constant sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang mo siguro every Sunday, kung magagawa man natin every day, di mas maigi. Pero ito yung hamon na pinamamanig sa akin ng mga may kapal. Bakit ito? Kasi ito yung pinakapundasyon na masabi natin na yung hamon ay pinahayag. Hindi lang ako kay Pedro. Ang sinasabi sa nila, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng patungay kita kayo ang aming simbahan. Ang tunay ng simbahan ay pinapayag kasi tayo naging kabahagi. Tayo kabahagi ng simbahan ng Jesus sa banguna ng ating Panginoong Jesucristo na ay sa pamagitan ng pagtugon sa Kanyang panawagan. At magagawa lamang natin ito kung siya ay patuloy natin kinikilala.